Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba ang magagastos mo sa pag-a-apply dito sa South Korea. Simula sa pag-aaral ng Korean language hanggang makarating sa training center dito sa South Korea. At pagbabasihan ko lang kung magkano ba talaga yung ginastos ko. Pero hindi ko na sasabihin yung unang alis ko kasi malaki yung pagkakaiba ng lalong-lalo na sa plane ticket. Mura lang ang plane ticket namin nung unang alis ko nung 2017. Ang plane ticket ko lang nun ay 11,000. Tapos, itong pangalawang alis ko, yung second entry ko dito sa South Korea ay pumalo ng 22,000. Yung iba nga, 27,500 pa eh. Kaya, ang pagbabasihan ko na lang ay itong pangalawang alis ko kasi kung ikaw naman ay nag-aaral ng Korean language ngayon, malamang ito rin yung dadanasin mo kung magkano yung babayaran mo sa plane ticket. Unahin natin, kunyari, nag-enroll ka sa Korean language school, at talagay na natin na ang bayad sa Korean language school dyan lang pumapalo yan sa mga 8,000 hanggang 10,000 yung pagbabayad, yung enrollment fee sa Korean language school. At kung ikaw naman ay self-study lang at talagang kayang-kaya mo naman na masunod yung mga proseso, mag-self-study ka na lang at tanggalin mo na lang yung 8,000 to 10,000 na yung nagagastusin mo. Tanggalin mo na yung sa listahan. Pangalawa ay ang bayad sa exam. Ang alam ko dyan ay 1,200. Yung pagkatapos ng registration ay magbabayad na kayo ng para sa exam. 1,200. Pangatlo ay ang medical. Kunyari pumasa ka na sa exam, ang kasunod na nun ay medical. Ang binayaran ko nun ay 1,000 lang. Sa MMC ako nagpa-medical. Kay German Pinaso. Kontak nyo na lang yan si German Pinaso. Pang-apat, kunyari nagka-API ka na, nagka-employer ka na, magpapamedical ka na ulit. Second medical, bayad ka ulit ng 1,000. Panglima, kapag dumating na ang inyong CCBI or issuance of visa na galing sa Korea, ay kailangan nyo nang magbayad ng 3,000 para sa pagpaprocess ng inyong visa. Pang-anim ay ang POEA processing fee. Nagkakahalaga ng 2,795 pesos. Tapos, pang-pito ay ang OWA membership. Nagkakahalaga ng 1,397 pesos. Pang-walo ay ang bayad sa pag-ibig na 600 pesos. Pang-siyam ay ang bayad sa plane ticket na nagkakahalaga ng 22,000 pesos. Pero hindi yan ganyan lang, maaring tumaas pa yan. Pang-sampu ay kailangan din na may pocket money ka na nagkakahalaga ng 8,000 pesos or 10,000 pesos dahil pagdating mo sa Korea ay hindi ka naman agad susweldo. Isang buwan pa bago ikaw ay sumweldo. Kaya kailangan mo ng pocket money. Requirements nila yan. Pang-11 ay ang bayad sa COVID-19 RT-PCR test na nagkakahalaga ng 3,300 pesos. Pero di ko lang alam ngayon kung meron pa. Baka kasi tinanggal na yan kasi halos wala naman ang COVID. At yan na ang pwede mong magastos sa pag-a-apply dito sa South Korea. Halos aabot na yan ng 50,000 pesos hanggang sa makarating ka sa training center sa South Korea. At idagdag mo pa dyan, kunyari wala ka pang passport, siyempre kukuha ka pa ng passport. Idagdag mo na din dyan ang pagkuha ng NBI at NSO dahil requirements din yan. Idagdag nyo na din dyan ang pamasahe ninyo sa paglalakad ng mga papel ninyo, yung pabalik-balik ninyo sa POEA. At ang malaking pagkakaiba dyan, ay kunyari ikaw ay nasa malayong lugar, katulad ng Bisaya, mga Bicol, ay medyo malaki ang pagkakaiba ng gastos sa pamasahe. Dahil ako ay sa Cavite lang, malapit lang sa Maynila, kaya medyo maliit lang yung pamasahe ko.
Kayo na ang bahalang magdagdag dyan sa 50,000 na yan. Estimate nyo na lang kasi hindi naman pare-pareho ang layo natin sa Maynila. At gano'n na lang. At sana ay may natutunan kayo sa video ko ngayon. Good luck sa mga mag-i-exam na at sana ay pumasa kayo. At magkita-kita tayo dito sa South Korea. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa video ko na to. See you in my next video mga kabayan.